5 dahilan kung bakit ubos agad ang sweldo mo. Ikaw ba ito? Hindi nagpaplano, hindi nagbabudget, maraming utang. Panoorin mo ang video na ito. Pero bago mo panoorin, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Ito na ang 5 dahilan kung bakit ubos agad ang sweldo mo. Una, walang plano. Kaya ubos agad ang sweldo ng karamihan kasi walang plano o laging nasa mall o di kaya nakatutok lagi sa online shopping. Yung 11, 22, 33 at hanggang 12 pa nga. Ang iba sa atin makakita lang ng sale, bibili agad na hindi muna pinag-isipan kung kailangan ba talaga natin bilhin yun o kaya naman marami din nahilig kumain sa labas. Kung wala kang plano, dito lang mapupunta ang sweldo mo sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Ang mga mayayaman, katulad nila Warren Buffett at Bill Gates, nagpaplano na agad ng kanilang pera. Sabi nga ni Warren Buffett, "Don't save what is left after spending, but spend what is left after savings." Magtabi na agad bago gumastos. Dapat ganito din ang ginagawa mo sa iyong pera. Huwag one day millionaire para makaipon o para may matira pa sa sweldo mo. Pangalawa, walang budget. Kung hindi ka nagpaplano, hindi ka magkakaroon ng tinatawag na budget list. Kung sa umpisa pa lang hindi ka na nagpaplano, wala ka talagang maiipon. Bakit importanteng mag-budget? Dito, kailangan mong malaman kung saan napupunta ang sweldo mo at kung magkano ang pumapasok at lumalabas na pera sa iyo. Halimbawa, sa renta, sa ilaw, tubig, transportation allowance, food at syempre ang savings. Dito, kailangan mong i-identify kung magkano ang nilalaan mo sa mga ito at kung nakakapag-save ka pa ba para sa sarili mo. Pangatlo, walang emergency fund. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis maubos ang sweldo mo dahil wala kang emergency fund. Halimbawa, dahil hindi mo nagiging priority magkaroon ng pang-emergency fund, kapag may nagkasakit sa pamilya o may biglaang sakuna, kung wala ka nito, aasa ka lagi sa sweldo mo. Kung sakaling magkaroon ng mga emergency sa buhay mo at kung kulang ang sahod mo sa mga ganitong bagay, makauutang ka rin. Gaya ng iba, sa utang lang umaasa kapag ganitong pangyayari. Kaya habang wala pang emergency na dumarating, dapat handa tayo para kapati tayo kung ano man ang mangyari sa atin. Katulad na lang ngayon may COVID-19 at kung isa kang OFW, handa ka bang mawala ng trabaho? Dahil maraming OFW ang nagsisiuwian na dahil nagsara ang mga kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. At yung iba, paalis pa lang para mga ibang bansa, hindi na rin natuloy dahil sa mga travel ban. Mahirap kung wala kang emergency fund. Paano ang pamilya mo kung wala ka ng trabaho? Saan ka kaya kukuha ng panggastos kung wala ka ng work? Paano kung may mga umaasak sa iyong mga anak? Dapat may emergency fund tayo at dapat lagi tayong handa. Pang-apat, maraming utang. Kung may utang ka na, problema yan kasi mababawasan ang sahod mo. Kung kaya mo lang bayaran agad, bayaran mo na para hindi na nababawasan ang sweldo mo pangbayad lang ng mga utang. Tandaan mo, kapag tayo ay may utang, may interest yan. Mas malaki ang nilalabas nating pera kung padagdag ng padagdag ang utang natin. Di mo na nga namamalayan, unti-unti ka nang nalulubog sa utang at pwedeng pagmulan ng away mag-asawa o pwede ding pagmulan ng stress at kapag na-stress ka, pwede kang magkasakit. At pang-5, lack of financial education. Alam mo bang pag may ipon ka, pwede ka mag-invest? Kapag may investment ka, ito yung tinatawag na money working for you. Halimbawa, kung ang pera mo ay naka-invest, kumikita ito ng 12% per year na interest. Kung nagsisave ka ng 3,000 a month in 10 years, ang fund mo ay 690,000 na. Kung 6,000 a month in 10 years, nasa 1.4 million na ang fund mo. At kung 10,000 a month naman in 10 years,
nasa 2.3 million. At kung 20,000 naman, in 10 years, nasa 4.6 million na ang fund mo. Kung nagde-delay ka, ito ang pwedeng mawala sa'yo kapag hindi ka nag-iipon kasi ginastos mo na ang sweldo mo. Pwede pala magtrabaho sa'yo ang pera mo. Kahit pala 3,000 a month lang iniipon mo kada buwan, may passive income ka na sana kada taon na 69,000. Again, ang passive income ang kinikita mo kada taon kahit hindi ka magtrabaho. Para ka may paupahan kasi kung i-divide mo ang 69,000 a year na passive income from your investment, 5,750 a month yan. Kaya dapat pahalagahan mo ang bawat salapi na pumapasok sa iyo. At kung pwede, mag-isip muna tayo bago gumastos. Huwag basta-basta bibili ng mga hindi mo naman kailangan at para hindi ka rin magsisi sa bandang huli. Kasi malaki ang pwedeng mawala sa iyo kung hindi mo pag-iisipan ng mabuti. Tandaan, hindi habang buhay malakas ka at hindi habang buhay may trabaho ka. Kaya dapat may natatabi ka o naiipon ka mula sa iyong sweldo. Ngayon pa lang ay simulan na nating mag-ipon. At lagi mo ding tandaan na kapag ginusto mo ang isang bagay gaya ng pag-iipon, may peraan. At dahil natapos mo ang video ko na ito, narito ang link sa kopya ng libro kung saan ka pa pwedeng matuto ng iba pang kaalaman sa tamang pag-iipon. Thank you at huwag mo kalimutan mag-subscribe at mag-like at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo na ising matuto gaya mo. Maraming salamat muli!